Grabe, mga kaibigan. Yung kwentong dadalhin natin na yung gabi, alam mo yung feeling na parang may nakawin sa'yo na hindi naman material? Yung tiwala, yung pagkakataon, yung pangarap na pinaghirapan mo habang walang nakatingin. Nako, besh, ilang gabi ko rin pinag-isipan to bago natin simulan. Kasi may mga kwentong simple lang sa simula. Pero yung bigat, unti-unti mong mararamdaman hanggang sa dibdib mo na yung tipong kahit walang sumisigaw, alam mong may mali. Eto na, mga kaibigan. Isang kwento tungkol sa tahimik na laban, sa mga kamay na hindi nanginginig kahit nasasaktan na, at sa isang babaeng pinipiling manahimik, hindi dahil mahina, kundi dahil mayroon siyang dignity na hindi kayang ipagpalit sa anumang kontrata. Nako, simulan na natin. Ninakaw ni Belle ang aking mga disenyo. Ang 250,000 na kontrata, ang pinakamalaking pagkakataon ng kooperatiba. Ang boses ni Marisa Villanueva ay matamis, pero may kagat. Nakatayo siya sa harap ng kooperatiba. Nakataas ang portfolio. Nakangiti. Nagtinginan ang mga mananahi. Lahat ng mata ay napunta sa akin, na nakaupo sa likod. May hawak na karayom at sinulid. Ano? Tanong ni Aling Biring. Nakakunot ang no. Kanina ko pa hinahanap ito, sabi ni Marisa. Mahinahon. Parang hindi ito bago. Akala ko nawala ko lang. Pero nakita ko sa kwarto niya, sa boarding house. Nakatago sa ilalim ng unan. Lumingon siya sa akin. Diretso ang tingin. Belle, alam kong gusto mo ring makatulong sa kontrata. Pero hindi tama to. Hindi ako umimik. Hindi ako kumibo. Hawak ko ang sinulid na sampagita, puti rosas, amoy bulaklak. At pinipigilan kong manginig ang kamay ko. Anong patunay mo, Marisa? Tanong ni Aling Biring, mabigat ang boses. Binuksan ni Marisa ang portfolio at inilatag ang 3 disenyo. Mga orihinal na gown na iginuhit ni Belen para sa kontrata. Ito, sabi niya, ang portfolio ko, gawa ng sarili kong kamay. Tumayo ako. Hinawakan ko ang bulsa ko. Naroon ang maliit na gunting at ang singsing sa hinlalaki ko. Hindi totoo yan. Mahina akong sabi. Ngumiti si Marisa. Tulad ng nanay mo, di ba? Hindi rin ito maipagtanggol ang sarili. Nanigas ang kamay ko. Hindi ako umiyak. Hinawakan ko ang singsing, ang mata ng karayom, at marahang tumalikod. Umalis ako ng marahan. Hindi tumakbo. Hindi umiyak. Sa katahimikan ko, may kakaibang bigat na naiwan sa talyer. Nagsimula ang lahat kanina lang, kaninang umaga, sa Sampaguita Sewing Circle, sa Bayambang, Lunes, 9 ng umaga. Ang mga makina ay kumakanta. Si Aling Biring ay nag-uutos. Si Nanay Corazon ay tahimik na nagtatahi sa gilid. At ako si Belen, nakaupo sa may pinto. Hawak ang sinulid na sampagwita. Inihahanda ang huling tahi ng unang graduation gown. Belen, sabi ni Aling Biring, tapos na ba yung gown para sa linggayen? Opo, Aling Biring, sabi ko, mahinahon, huling tahi na lang. Buti naman, sabi niya, at lumingon sa pinto. Narito na si Marisa, at ang kinatawa ng unibersidad. Tumayo ang lahat. Si Marisa ay pumasok na nakangiti. Suot ang mamahaling blusa. Dala ang isang leather portfolio. Sa likod niya ay isang lalaki na nakabarong. Maputi ang buhok, may hawak na folder. Magandang umaga po, sabi ni Marisa. Inaabot ang kamay kay Aling Biring. Dinala ko na ang representative para sa final assessment ng portfolio. Sige, maupo kayo, sabi ni Aling Biring at iniharap ang mesa. Ihanda na natin ang mga disenyo. Si Marisa ay tumingin sa akin. Belle, nasaan ba yung portfolio ng kooperatiba? Yung mga bago mong disenyo? Nasa kwarto ko po, sabi ko. Kukunin ko lang. Sige, bilisan mo, sabi ni Aling Biring. Tumayo ako.
lumingon sa isang lalaki. Nakaupo siya sa gilid. Hawak ang kamera, walang imik, at tumalikod. Ngunit bago ako makalabas, nagsalita si Marissa. Sandali lang. Belle, huwag ka munang umalis. Lumingon ako. Nakangiti siya. Kasi may kailangan akong sabihin sa harap ng lahat. Pumasok ako sa maliit na extension room, isinara ang pinto, at saka ko lang pinakawala ng hininga. Umupo ako sa kama at hinayaan kong bumagsak ang katawan ko. Sarado na ang kurtina, pero hindi ko pa rin maramdaman na ligtas ako. Bumaba ang tingin ko sa kananghin lalaki. Nandun ang singsing na pilak, yung may mata ng karayong na nakaukit. Hinawakan ko ito. Malamig. Hindi naman ito mahiwagang. Hindi ito nagbibigay ng lakas o tapang. Pero nang hawakan ko ito, narinig ko ang boses ng nanay ko. Kapag may pinagtatahiyan ka ng may pagmamahal, isuot mo to. Hinugot ko ang singsing at tiningnan ang ukit. Maliit na mata ng karayom. Ganito rin ang singsing na ginamit ng nanay ko nung huling tahi niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Basta alam ko lang, hindi ito normal. Ang akusasyon, ang tingin ng mga kasamahan ko, ang ngiti ni Marissa. Tulad ng nanay mo, sabi niya, hindi rin ito maipagtanggol ang sarili. May kumatok. Isang maikling katok, 2 beses lang, pero alam ko kung sino yon. Belen, bago pa ako makasagot, bumukas na ang pinto. Si Aling Biring, pumasok siya nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ganon talaga siya. Sa loob ng 5 dekada, siya ang nagdedesisyon kung sino ang pwedeng pumasok sa talyer, kung sino ang pwedeng umupo sa harap ng makina. Ngayon, nakatayo siya sa pintuan ng extension room ko. Nakakrus ang mga braso, at ang mga mata niya ay hindi ko matingnan ng diretsyo. Sandali lang, sabi niya. Kausapin kita. Tumayo ako. Opo? Alam mo yung nangyari kanina? Hindi tanong yon. Hindi ko sinasabi na naniniwala ako kay Marissa. Pero yung kontrata, 250,000 yan. Belen, wala dapat kalituhan. Wala pong kalituhan. Aling Biring, huwag kang lalapit sa talyer, sabi niya. At ang boses niya ay hindi galit, kundi matigas. Yung klaseng matigas na hindi mo pwedeng labanan. Hanggat hindi nalulutas to, huwag kang papasok. Para sa ikabubuti ng lahat. Tumigil ang lahat sa paligid ko. Ramdam ko ang bigat na mga salita niya. Parang 2021 ulit. Parang nanay ko. Parang lahat ng tao na tumahimik. Huminga ako ng malalim. Aling Biring, sabi ko. At hindi ko alam kung saan ko kinuha ang boses na to, pero lumabas ito ng mahinahon, ng matatag. Alam kong hindi to totoo. Babalik ako. Belen, alam kong hindi ako naniniwala sa akin na yon, pero babalik ako at patutunayan ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos, umiling siya. Sana nga, anak? Kasi kung mali ka, mawawala ang 250,000 na kontrata. Lahat tayo magdurusa. Pagkatapos noon, tumalikod siya at lumabas. Hindi na siya lumingon. Isinara ko ang pinto. Naiiwan akong mag-isa sa silid. Ang kamay ko ay nasa bulsa. Nararamdaman ko ang maliit na gunting, ang malamig na metal. Ang bigat nito. Hindi ito sandata. Hindi ko ito gagamitin para manakit. Pero para sa sarili ko, para protektahan ang dapat kong protektahan, para sa nanay ko, para sa kapatid ko, para sa pangalan na gusto nilang sirain. Hinawakan ko ulit ang singsing, ang mata ng karayom, ang ukit na ginawa ng nanay ko. Hindi na ako mananahimik, sabi ko sa sarili ko. Wala nang bulong, wala nang kahinaan. Hindi na ulit. Lumabas ako ng extension room. Sumalubong sa akin ang init ng hapon, yung alinsangan na parang may kumukulong bagay sa dibdib mo. Siksik at mabigat. Tila may humihigpit sa bawat paghinga.
Umalingaw-ngaw ang mahinang huni ng kuliglig mula sa damuhan. Hindi na ako umiyak. Naubos na yata lahat ng luha ko sa loob ng silid na iyon. Kasama ang katahimikan ni Aling Biring. Yung katahimikang parang kumot na bumalot sa kanyang muka nang isara ko ang pinto. Nakita ko siya sa may puno ng sampagwita. Ang mga bulaklak ay puti-rosas, nakatagilid sa hapon. May iilang nahulog na sa lupa, si Tilo. Nakatayo siya sa tabi ng mga bulaklak. Kamera sa kamay, yung luma niyang Canon. Bitak na ang strap. Pero hindi siya kumukuha ng litrato. Nakatitig lang siya sa pintuan ng talyer dun sa huling pumasok si Marisa. Parang may hinihintay o parang may hinahanap. Ang kamay niyang may hawak ng kamera ay bahagyan nanginginig, ngunit hindi niya ito ibinababa. Hindi ko alam kung bakit ako napahinto. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso sa aking lalamunan, ang dumi ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Lumapit si Nanay Corazon. Galing siya sa labas, may dalang straw bag, yung may borda. Luma na. Ang hawakan ay kupas na. Nakita niya si Tilo. Napahinto din. Sumuliyap siya sa akin. Sandali lang. Yung tipong may biglang dumaan sa isip niya, pero hindi niya pinatagal. Tapos bumaling kay Tilo. Hindi ka ba kumuha ng litrato? Tanong niya. Mahina ang boses, yung tipong parang natatakot siyang marinig ng iba. Ang mga kamay niya ay humigpit sa hawakan ng bag. Tiningnan siya ni Tilo. Walang ngiti. Yung mga mata niya ay walang kislap. Parang natuyo na rin. Hindi, sagot niya. Pinagmamastan ko lang. Huminto siya. 1 segundo. Mahaba. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Napakurap si Nanay Corazon. Tumingin siya sa bakanting upuan ko sa loob ng talyer. Yung upuan na laging may nakasabit na sinulid. Yung puting sinulid na ginamit ko kanina. Yung upuan na hindi ko na alam kung akin pa ba. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng dayami sa ilalim ng kanyang mga paa nang bahagyang lumipat siya ng timbang. May gusto siyang sabihin. Kitang-kita ko, yung paggalaw ng labi niya, yung pag-ipon ng hininga, yung pagkibot ng panga. Pero nanatiling tahimik, ang kanyang mga daliri ay pumulupot sa strap ng bag. Parang may hinahanap na salita. Napansin ni Tilo ang pag-aalangan. Hindi siya gumalaw, pero tiningnan niya si Nanay Corazon ng diretso sa mata. Yung tingin niya ay matalas, pero hindi masakit, parang naghihintay din. May alam ka ba, ate? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Tahimik. Ang mga segundo ay tumagal na, parang mga patak ng tubig. Ang init ay dumikit sa balat ko. Kitang-kita ko ang pag-igting ng balikat ni Nanay Corazon. Yung tipong may gustong lumabas pero pinipigilan. Ang panga niya ay nanigas. Ang leeg ay may bahagyang paggalaw ng paglunok. Umiling siya. Mabilis. Masyadong mabilis. Ang mga hibla ng kanyang buhok ay sumayaw sa galaw. Wala akong alam, sabi niya. Hindi na siya naghintay. Mabilis siyang naglakad palayo, palapit sa talyer. Ang mga hakbang ay matulin at tila may sumusunod sa kanya. Hindi na siya lumingon. Ang straw bag ay umuga sa bawat hakbang. Naiwang mag-isa si Tilo, humaba ang anino ng sampagwita, dumampi sa kanyang mga paa. Nakatago ako sa extension room. Hindi niya ako nakita. Inangat niya ang kamera. Nakatutok sa sampagwita. Sa mga bulaklak na puti-rosas kasing kulay ng sinulid. Ang lens naghahanap ng bagay na hindi nakikita. Ibinaba ang kamera. Tumunog ang strap. Hinawakan ang bulaklak. Marahan. Parang may iniisip na hindi kayang sabihin. Dumampi ang talulot sa daliri. Sagot na hadhisip na hindi binibigkas. Kumurot ang puso ko. Biglang lumamig ang hangin kahit mainit. Hindi kumukuha ng litrato. Hindi naniniwala. Sa hapon na parang lahat tumalikod, may tao nakatayo sa tabi ng puno. Nanonood. Kumaluskos ang dahon. Mahinang bulong. Hindi ko alam kung ano gagawin ko.
Pero alam ko, sa sandaling yon na hindi pa tapos ang lahat, madaling araw pa lang. Wala pang liwanag sa langit, tanging ang manipis na hiwa ng buwan ang nagbibigay ng anino sa mga dahon. Hindi pa tumatahol ang aso ng kapitbahay, tahimik ang lahat, parang hinihintay ang unang sigaw ng manok. Ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa, tumagos ito sa balat, sa buto, parang maliliit na karayong na unti-unting humihigpit. Nakalimutan kong magsuot ng tsinelas bago buksan ang pinto. Ang pintuan ay bakal na may kalawang sa sulok. At nang buksan ko ito, umalingaw-ngaw ang langit-ngit sa katahimikan. At dun, sa may pintuan, isang basong kape at isang litrato ng sampagwita. Nakaupo ang baso sa semento. Pabilog ang anino ng singaw na paakyat sa dilim. Hinawakan ko ang frame ng pinto. Hindi ako humakbang agad. Tumingin ako muna sa paligid. Walang tao. Ang mga bintana ng kapitbahay ay madilim pa. Para mga matang nakapikit. Ang kalsada ay walang ilaw, walang sasakyan, walang anino. Manit alam ko, may nakakakita sa akin. Ang kape ay mainit pa. Kaya tiyak na may taong nag-iwan nito ilagsaglit lang ang nakaraan. Walang sulat, walang pangalan. Ang kape ay mainit pa, umuusok ang singaw sa madilim na hangin. Pumapay taas na parang kaluluwa na hindi makaalis. Ang litrato ay naka-frame sa simpleng kahoy. Ang mga bulaklak ay puti-rosas. Kasing kulay ng sinulid na ginamit ko kagabi, napansin ko ang mga talulot. Tila basa pa, o baka pawis lang ng aking mga mata. Hindi ko alam. Binaligtad ko ang litrato. Ang aking mga daliri ay dumampi sa kahoy, malamig at makinis. Blanko ang likuran nito. Walang petsa, walang pirma, walang anumang marka. Pinihit ko ito pabalik. Pinagmasdan ang mga bulaklak. Tila sumasayaw sila. O baka nanginginig lang ang aking kamay. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Madilim ang mga bintana. Walang ilaw. Walang sasakyan. Nulat alam ko, may nakakakita sa akin. Ang kape ay mainit pa. Hindi ito nag-iwan ng sarili. Dinala ko ang kape sa loob. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil may biglang kumurot sa aking dibdib. Isagsakit na mabilis, parang tinahin ang karayom ang puso ko. Inilapag ko ang baso sa mesa. Ang init ay dumalay sa aking mga palad. Unang init na naramdaman ko mula nang akusahan ako ni Marissa sa harap ng 14 na mananahi. Naalala ko ang kanilang mga mata. Ang mga mukha na walang emosyon. Ang katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw. Tiningnan ko ang litrato. Ang mga bulaklak ay tila sumasayaw sa mahinang liwanag ng lampara. Ang ilaw ay dilaw. Mahina. Parang apoy na malapit ng mamatay. At sa isang iglap, may naalala ako, ang sinulid na sampagita. Ang puti-rosas na sinulid na may amoy ng bulaklak, ang sinulid na tanging pamilya. Manikis ang marunong gumawa, ang sinulid na minana ko mula sa aking ina, at sa kanya mula sa aking lola. Ang sinulid na ginagamit para sa huling tahi, para sa panalangin ng suwerte na nagsusuot. Naalala ko ang amoy nito, tulad ng sampagwita sa gabi, matamis at mapait. Ang litrato ay hindi random. Ito ay isang mensahe. May isang taong nakakaalam ng sinulid. May isang taong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng sampagwita para sa amin. May isang taong nagsasabi sa akin, hindi ka nag-iisa. Inilapag ko ang litrato sa tabi ng singsing ng aking ina. Ang singsing na pilak na may ukit na mata ng karayom. Ang dalawang bagay ay magkatabi ngayon. Tahimik, ngunit may bigat na hindi ko kayang bitawan. Pinagmasdan ko sila. Ang liwanag ng lampara ay sumasalamin sa pilak at sa kahoy ng frame. Walang kumikibo. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan nito, pero alam ko, sa sandaling iyon, na may isang tao na hindi tumalikod. Na may isang tao na naniniwala
na hindi pa tapos ang lahat. Ang aking mga kamay ay mainit na ngayon. Pinaikot ko ang singsing sa aking hinlalaki. Pakiramdam ang ukit na mata ng karayom sa ilalim ng aking balat. Ang kape ay umuusok pa rin sa mesa. Hindi ko pa ito iniinom. Ang dilim ng hapon ay sumasabay sa bigat ng dibdib ko. Nakaupo ako sa sahig ng aming maliit na bahay. Ang litrato ng sampagita ay nasa tabi ko pa rin, kasama ang singsing ng aking ina. Hindi pa rin ako umiinom ng kape. Tahimik ang lahat. Tapos may narinig akong kaluskos mula sa ilalim ng pinto. May dumaos-dos, isang puting papel. Manipis, parang galing sa notebook. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay sumakit. Hindi ko na malayang matagal na pala akong nakaupo. Pinulat ko ang papel. Binaligtad ko ito. Isang linya lamang ang nakasulat. Kamay na babae. Maayos ang letra. Parang sinadyang walang pagkakakilanlan. Magnanakaw ka. Ang aking kamay ay nanginig. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa kung anong pumapasok sa aking dibdib, hindi ako umiyak. Hindi ako pwedeng umiyak. Itinupi ko ang papel ng paulit-ulit hanggang sa maging isang maliit na parisukat na lamang ito. Isinilid ko ito sa aking bulsa. Hindi ko itatapon. Hindi ko ito pwedeng itapon kasi ito ang ebidensya na totoo ang lahat ng ito, na hindi ako nababaliw. Bago ko pa maiayos ang aking paghinga, biglang bumukas ang pinto. Si Liza, ang aking kapatid, ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang uniforme ay gusot. Ang kanyang bag ay nakabitin sa isang balikat. At ang kanyang mga mata, namumula, basang-basa. Parang ilog na hindi na kayang pigilan ng agos. Liza? Ang boses ko ay paos. Hindi ko na ito nakilala. Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, parang may bitbit na mundo. At bago ako makapagsalita muli, yumakap siya sa akin. Mahigpit, desperado. Parang natatakot na mawala ako. Ate? Hikbi ang kanyang boses. Ate? Naku! Yumakap ako sa kanya. Ang aking kamay ay dumampi sa kanyang likod. Ramdam ko ang pag-iyak ng kanyang katawan. Ang aking puso, parang may pumipiga rito. Anong nangyari? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa school, sabi niya. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa aking balikat. Tinutukso nila ako. Sabi nila, huminto siya. Huminga ng malalim at saka sinabi ang mga salitang parang kutsil, sa aking tainga. Magnanakaw daw ang ate ko. Sa unang pagkakataon, gumuho ang katahimikan ko. Hindi ako umiyak nung inakusahan ako ni Marissa. Hindi ako umiyak nung sinabi ni Aling Biring na huwag akong lumapit sa talyer. Hindi ako umiyak nung nakita ko ang litrato ng sampagita sa labas ng pinto. Pero ngayon, narinig ang mga salitang iyon mula sa aking kapatid. Parang may pumutok sa loob ko. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay nasa lalamunan ko. Pero hindi lumalabas. Parang may nagbara sa daanan ng aking boses. Alam kong hindi totoo yan, ate. Ang boses ni Liza ay tahimik, pero may paninindigan. Hindi ito ang boses ng isang bata na natatakot. Ito ang boses ng isang taong may alam sa katotohanan. Alam ko, sabi niya ulit. Ang kanyang kamay ay humahawak sa aking pisngi. Alam kong hindi ka magnanakaw. Hindi ka naman kailanman naging isa. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata namumula, pero may liwanag. Isang liwanag na hindi ko nakita sa sarili ko sa loob ng maraming araw. Hinawi ko ang kanyang luha gamit ang aking hinlalaki. Ang basa ay mainit sa aking balat. At sa sandaling iyon, parang may nagbago sa akin. Hindi na ako ang Belen na tahimik. Hindi na ako ang Belen na nagtatago. Hindi na ako magpapahiya, sabi ko. Ang boses ko ay mahina pero matatag. Hindi na ulit.
Tumango si Liza. Hindi na siya umiyak. At doon, sa gitna ng aming maliit na bahay, sa gitna ng dilim na lumalaganap, hinawakan ko ang bulsa ng aking bestida. Ramdam ko ang maliit na gunting, ang luma kong kasama, ang aking pananggalang, ang tanging bagay na hindi ko pinabayaan kahit kailan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako ang inaakala nila. At hindi na ako mananahimik. Alam mo yung feeling na yun, Besh? Yun, bigla na lang may isang taong maniniwala sa'yo kahit hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Sa kwentong ito, yung sinulid na sampagita, hindi lang yan ordinaryong sinulid. Para sa pamilya Manikis, yun yung sinulid ng huling tahi, ng panalangin. Kaya nung nakita ni Belen yung litrato, alam niyang may mensahe, may isang taong nakakaintindi sa kanya. Hindi yun random na regalo. Pero yung mga taong nag-akusa sa kanya, sila, Besh, yung madaling maniwala sa kasinungalingan. Yung tipong hindi na nag-abalong alamin ang totoo. Sila yung dapat mahiya. Hindi si Belen. At si Liza, yung boses niya na, alam kong hindi ka magnanakaw, parang may biglang nagbago sa lahat. Yun yung sandaling hindi na lang si Belen ang lumalaban. May kasama na siya, pero yung notebook ni Nanay Corazon, ano kaya ang laman nun? Paano kung yun pala ang magpapabago ng lahat? Kayo, mga kaibigan, sa tingin nyo, anong una niyang gagawin kapag nabuksan yon? Maagang maaga pa lang, nandito na ako sa talyer. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng langis at kalawang na bakal. Sa labas, wala pang sikat ng araw. Ang ilaw mula sa isang bombilya sa kisame ay dilaw at mahina. Naglalaro sa mga anino na mga nakasabit na pyesa. Walang tao, pero may nakaupo sa sulok. Sa may lumang makina, si Nanay Corazon, nakayuko, kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang kanyang mga daliri ay magkakadikit, parang nagdarasal. Parang hinihintay niya ako. Belle, sabi niya. Mahina ang boses. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakaumbok. Parang may bigat na dinadala. Opo? Nay? Tumigil ako sa pintuan. Hindi pa pumapasok. Ramdam ko ang malamig na semento sa ilalim ng aking tsinelas. Ang tunog ng aking boses ay tila sumabay sa pag-ugong ng isang bentila o napaikot-ikot sa malapit. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Malakas. Ang bisagra ay langit-ngit na parang sumisigaw. Sinundan ito ng tunog ng matataas na tahon sa semento. Tak, tak, tak. Mabilis at matigas. Si Marissa, naka-heels na, naka-office attire. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. May dalang leather bag na mukhang mahal. Mukhang inis na inis. Ang kanyang no ay may kunot. Ang mga labi ay nakaismid. Walang kwenta. Narinig kong sabi niya sa sarili. Hindi niya kami napansin. Dumiretso siya sa may pinto. Hinugot ang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Mabilis. Parang galit na galit. At itinapon sa basurahan. Ang tunog ng papel na tumama sa metal ay mapurol. Wala rin namang silbi to. Umiling siya. Lumabas. Sumara ang pinto. Ang pagkalampag nito ay nagpatigil sa bentila. Or saglit, ang mga yabag ng kanyang takong ay unti-unting lumayo hanggang sa mawala. Sandali akong hindi makagalaw. Ang aking mga paa ay tila nakaugat sa sahig. Ang aking hininga ay mababaw. Pero narinig ko ang paghinga ni Nanay Corazon. Parang hinintay niyang tuluyang mawala si Marissa. Isang mahaba, mahinang buntong hininga na parang naglabas ng iniipon na hangin. Saka lang siya tumayo. Ang kanyang tuhod ay langit-ngit nang tumuwid siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit siya sa basurahan. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, parang natatakot na may makarinig. Kinuha ang notebook. Inilapit sa kanyang dibdib, parang may mahalaga siyang inaagaw. Ang kanyang mga kamay ay yumakap dito. Ang mga daliri ay nakabaon sa takip. Nanay? Tawag ko. Ang aking boses ay paos,
parang may bara sa lalamunan. Umiling siya. Pero nanginginig ang kamay niya. Pinuksan niya ang notebook. Ang mga pahina ay kumaluskos sa katahimikan. At dun, sa unang pahina, sulat kamay ni Marissa. Mga plano, mga numero, mga pangalan. Ang tinta ay asul. Siksik, parang isinulat ng mabilis. Nakita ko ang aking pangalan sa isang listaan. Belle, sabi niya. At dun lang siya tumingin sa akin. Ang kaniyang mga mata ay diretso sa akin. Ngunit may takib na luha. Nakita ko si Marissa noong gabing iyon. Tumigil siya. Lumunok. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw. Parang may nilulunok na mahirap. Kinukunan niya ng litrato ang mga disenyo mo. Tumigil ang mundo ko. Ang tunog ng bentil, ador ay tila nawala. Ang amoy ng langis ay biglang naging mas makapal. Hindi ako sumigaw. Hindi ako kumilos. Hinawakan ko ang bulsa ng aking bestida. Ramdam ko ang maliit na gunting. Ang malamig na metal ay dumampi sa aking daliri. Ang dulo nito ay matalim. Tumingin ako sa kanya. Tumango ako. Isang mabagal na pagyuko ng ulo. Bakit hindi mo sinabi, Nay? Mahina akong tanong. Ang aking mga salita ay parang bumagsak sa pagitan naming dalawa. Umiling siya. Ang kanyang mga mata, namumula, basa. Ang luha ay tumulo sa kanyang pisingi, gumuhit ng landas sa kanyang balat. Natatakot ako. Belle, baka mawalan ako ng trabaho. Napahinto siya. Ang kanyang mga labi ay nanginig. May sakit ang anak ko. Bata pa lang. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pera. Ang kanyang boses ay pumutok sa huling salita. Natahimik ako. Hindi ko siya masisisi. Ang aking puso ay tumibok ng mabagal. Mabigat. Tumingin ako sa sahig. May mansa ng langis. May alikabok. Ang anino ni Nanay Corazon ay humaba sa ilaw. Inabot niya sa akin ang notebook. Iniwan niya ang notebook sa basurahan. Kinuha ko. Umiyak na siya. Ang kanya mga balikat ay umalog-alog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang kanyang kamay ay nakaabot. Ang notebook ay nakapatong sa kanyang palad. Tinanggap ko ang notebook. Mabigat sa kamay ko. Hindi dahil sa kapal, kundi dahil sa laman. Ang pabalat ay manipis. Ang papel ay mainit pa mula sa kanyang pagkakahawak. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa unang pagkakataon, may mahawakan akong totoo. Nakatayo ako sa pinto ng talyer. Hawak ang notebook ni Marissa. Nararamdaman ko pa ang bigat nito sa kamay ko, parang may buhay. Pero hindi ko pa ito mabubuksan. Hindi ngayon. Dumating si Marissa kasama ang isang lalaki, mga 45 anyos. Nakaputing barong, bit-bit ang isang leather folder. Nakangiti si Marissa, pero alam ko na yung ngiting yun. Yung tipong may tinatago. Magandang hapon po, bati ni Marissa sa mga mananahi. Ito na po ang kinatawa ng universidad para sa final assessment ng kontrata. Nanlaki ang mata ni Aling Biring. Binati niya ang kinatawan, pinunasan ang kamay sa damit bago makipagkamay. Mr. Santos? Sabi ni Aling Biring, pilit na niti. Salamat po sa pagpunta. Tumang mo ang kinatawan. Sana po ay maging maayos ang pagpirma. Oo naman po, sabi ni Marissa. May konting usapin lang po bago ang lagda. Tumigil ang lahat. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Umupo ang kinatawan sa silya sa may harapan. Lumapit si Marissa sa mesa. Sa harap po ng kinatawan, sabi ni Marissa, gusto ko pong linawin ang isang bagay. Tumingin siya kay Aling Biring. Dapat mong ilagay ang kontrata sa pangalan ko, hindi ng kooperatiba. Ha? Napabaligtad si Aling Biring. Ngunit ang kontrata ay para sa kooperatiba at kung wala ako, wala kayong kontrata, puto ni Marissa. Matamis ang ngiti, pero matalas ang boses.
Ako ang nagdala ng opportunity na to. Ako ang nag-facilitate. Kung ako ang pangalan sa kontrata, mas secure para sa universidad. Tiningnan siya ng kinatawan. Iyon po ba ang usapan? Opo, sabi ni Marissa. Para masigurado ang quality, natahimik si Aling Biring. Nakita ko ang panging inig ng kanyang kamay. 250,000, ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kooperatiba. 50 gowns, 14 na mananahi na umaasa dito. Nanatiling tahimik si Aling Biring. Wala namang problema, di ba? Sabi ni Marissa. Ang importante ay ang kontrata. Tumayo ako sa pinto. Hindi ako makakilos. Ramdam ko ang notebook sa aking bulsa. Ang bigat ng katotohanang naintindihan ko na mas malaki ang banta kaysa paninirang puri. Ang notebook na naglalaman ng plano ni Marissa. Ang plano na mas malaki kaysa paninirang puri. Ngunit wala akong ebidensya. Ala akong patunay. Tanging notebook na may sulat kamay na hindi ko alam kung paano gagamitin. Tumingin si Marissa sa pinto. Nakita niya ako. Ngumiti siya. Yung ngiting alam kong may ibig sabihin, Belle, sabi niya. Narinig mo? Magaling, hindi ba? Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. Magkakontrata na tayo, sabi niya. Sa wakas, huwag kang mag-alala, may trabaho ka pa rin. Sa ilalim ko. Tumayo siya. Sige. Mr. Santos, ipapakita ko sa inyo ang mga disenyo. Umalis sila. Naiwan si Aling Biring na nakatitig sa mesa. Ang mga mananahi, tahimik. Walang nagsasalita. Nakatayo ako. Tahimik. Wala na tayong magagawa. Belle, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Kailangan natin ang kontrata. Tumayo ako roon. Hinawakan ko ang notebook sa bulsa. Hindi pa ako nagdedesisyon. Nagmamasid pa lang ako. Iba yon. Pero alam ko na, hindi ito ang huling laban. Nagsisimula pa lang. Pumunta ako sa maliit na banya ng talyer. Siksik, amoy sabon at alikabok. Sumagot ako sa tawag. Alam kong siya yon. Hindi na ako nag-check ng caller ID. Mommy? Sabi ko. Mahina. Marissa? Sabi niya. Wala nang hello. Ano na ang balita? Tapos na ba? Opo, sabi ko. Napirmahan na sa ilalim ng pangalan ko. Sandaling katahimikan, sapat na ba? Opo naman, sabi ko. Nakita na ng kinatawa ng portfolio. Disenyo ko raw. Hindi. Puto niya. Hindi pa sapat yan. Marissa, siraan mo yung bagong muka. Hanggat hindi siya tuluyang nadudurog, hindi ka hihinto. Nanlamig ang kamay ko. Nagawa ko na nga, di ba? Hindi pa sapat. Ulit niya. Mas matigas. Nandiyan pa rin siya sa kooperatiba, di ba? Buo pa rin ang pangalan? Hindi mo pa siya tinanggal? Hindi pa, pero kung hindi siya tuluyang masisira, babalik yan. Babalik yan at kukunin ang kontrata. Kukunin ang lahat, tulad ng nanay niya. Napatigil ako. Hindi naman, gawin mo na. Hanggat hindi siya nadudurog, hindi ka hihinto. Huwag kang magpahina. Pinitiwan niya ang tawag. Tumayo ako. Tumingin sa salamin. Basa ang mga mata ko. Hindi ko na malayan. Nakita ko ang sarili ko. Yung linya sa noo, yung panga na nakaipit, yung kamay na nanginginig. Bigla, may bumalik. Alaala, bata pa ako. Nasa bahay kami. May katulong kaming umiiyak. Sinisigawan siya ni Mommy. Magnanakaw ka! Lalayas ka ngayon din! Nakatago ako sa pinto. Hindi ako makagalaw. Yung mukha ng katulong, yung takot, yung luha. Ganito na ba rin ako? Bulong ko. Napatitig ako sa salamin. Yung babae roon, ako ba yun? O si Mommy? Umiling ako. Mariin. Hindi.
Pinagpag ko ang pagdududa. Itinuid ko ang damit. Pinunasan ko ang luha. Mabilis. Hindi, sabi ko. Malakas. Kailangan kong tapusin to. Kinuha ko ang bag. Lumabas ako ng pinto. Yung maskara? Butas na ulit. O halos butas. Ang laban ay hindi pa tapos. Grabe, yung maskara ni Marissa. Butas ng butas pero hindi pa rin niya matanggal. Yung tawag ng nanay niya, parang paalala na hindi sapat ang kahit anong gawin mo. Naku, alam ni Bea yung pressure na yan. Yung boses sa tenga na hindi pa sapat. Di mo alam kung sa'yo galing o sa iba na. Pero yung linya na ganito na ba rin ako? Dun siya natigilan. Yung tanong na hindi mo kayang sagutin kasi natatakot ka sa sagot? Pero imbes na huminto, pinili niyang ituloy. Yun yung nakakatakot. Diyos ko, yung memorya ng katulong na sinisigawan, yun pala yung binubuhat niya ngayon. Yung multo ng nanay niya na ayaw niyang maging pero ginagalaw na rin niya ang kamay. Kaya, mga kaibigan, para sa inyo, anong klaseng maskara sa tingin niyo ang mas mahirap hubarin? Yung suot ni Marissa ngayon? O yung suot niya noong bata pa siya? Umupo ako sa maliit na mesa sa kwarto. Ilang oras na ako nakatayo, pero ngayon lang ako umupo. Hawak ko ang notebook ni Marissa, yung notebook na kinuha ni Nanay Corazon sa basurahan, yung notebook na sinabi niyang iniwan lang. Binuksan ko ito, dahan-dahan, parang natatakot ako makita ang laman. Napatigil ako. Ilang saglit na hindi ako makahinga. Bawat pahina, sulat kamay ni Marissa. Bawat linya, plano. Plano kung paano ako sisirain. Plano kung paano niya kukunin ang kontrata. Ipakita na si Belle ay hindi mapagkakatiwalaan. Sabihin na ninakaw niya ang dyesyo. Kunin ang portfolio at gamitin bilang ebidensya. Nanginig ang kamay ko. Yung notebook, para akong may hawak na apoy. Gusto ko itong isara. Gusto kong kalimutan na nakita ko ito. Pero hindi ako tumigil. Kailangan kong malaman ang lahat, bawat salita, bawat hakbang na pinlano niya, bawat kasinungalingan na ihahanda niya. Pinili kong basahin ang lahat kahit nasusuka na ako. Sa isang pahina, nakasulat, ilipat ang kontrata sa pangalan ko. Tanggalin si Belle sa kooperatiba. Napatigil ako. Yung mga titik, yung sulat kamay, yung plano. Nakasulat ito, itim sa puti. Hindi na ito hinala. Ebidensya na ito. Hinawakan ko ang singsing, yung pilak na singsing sa kanang hinlalaki ko, yung may mata ng karayom, yung singsing ni inay. Kapag may pinagtatahian ka ng may pagmamahal, isuot mo to, sabi niya dati. Nararamdaman ko yon. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan, pilit kong pinakalma ang puso. Napagtanto ko. Ang mismong sulat kamay ni Marissa, ang plano at kasinungalingan niya, nakasulat, nakita ko, hindi ko na kailangan pang maniwala. Ebidensya na ito. Isinara ko ang notebook. Mariin. Tumayo ako. Yung plano, bigla kong nakita ang buong larawan. Hindi ako pwedeng mag-isa. Kailangan ko ng mga tao. Kailangan kong tipunin ang lahat. Isasama ko ang mga mananahi. Si Aling Biring, si Nanay Corazon. Yung kinatawa ng universidad. Lahat sa isang lugar, sa isang oras, doon ko ipapakita ang notebook. Hinawakan ko ulit ang singsing. Pinihit ito ng paulit-ulit. Yung malamig na pilak, yung alaala ni inay, bumulong ako. Nandyan na ang katotohanan. Nanay, handa na ako. Lumapit ako kay Aling Biring sa talyer. Ang hangin ay may halong amoy ng langis at lumang bakal, makapal at mabigat sa dibdib. Nakaupo siya sa tabi ng lumang makina. Isog makinang depadyak na kalawangin na ang mga gilid. May patak ng grasa sa semento sa ilalim. Hawak niya ang isang pirasong tela.
marumi, puti na naging kulay abo. Pinipiga-piga niya ito sa pagitan ng mga daliri. Hindi siya lumingon, pero alam kong narinig niya ako. May bahagyang pagtigil sa paggalaw ng kanyang kamay, isang saglit na pag-igting sa balikat. "Aling Biring?" sabi ko. Ang boses ko ay tila sumasabay sa ugong ng bentila or sa sulok, paos at manipis. "Kailangan ko pong humingi ng pabor." "Ano na naman yan?" tanong niya, hindi pa rin tumitingin. Ang tela ay patuloy na umiikot sa kanyang palat, isang ritmong walang saysay. "Tipunin po natin ang lahat. Ngayon na dito sa talyer." Doon siya lumingon. Dahan-dahan, parang may bigat ang leeg. Ang mga mata niya, mapurol. May lamat ang mga sulok. Ay diretso sa akin. "Para saan?" tanong niya. At sa pagkakataong ito ay ibinaba na niya ang tela sa kanyang kandungan. "May sasabihin po ako." Sa harap ng lahat, napaling siya, isang mahinang pag-iling. Parang ayaw maniwala. Ibinaba ang tela sa tabi ng makina. Isang mabigat na paglapat ng tela sa metal. "Belen, alam mo naman ang sitwasyon. Yung kontrata." Hindi niya tinapos. Napatigil siya. Ang mga daliri ay naglaro sa gilid ng mesa. "Alam ko po, kung magsasalita ka ngayon, baka masira mo lang ang kooperatiba." Matigas ang boses niya. Hindi galit, takot. Ang mga salita ay parang pilit lumalabas, nahihirapan sa lalamunan. Tumayo siya. Ang upuan ay umangil sa semento. "Baka sirain mo lang ang kooperatiba. Belen, huwag mo nang gawing komplikado yung bagay na." Hinugot ko ang singsing sa bulsa. Ang pilak. Yung maliit na mata ng karayom, nanlamig ang metal sa palad ko. Inilapat ko sa mesa. Isang tuyong kalansing laban sa ibabaw ng kahoy na may mantika. Nanahimik siya. Nakatingin sa singsing. Ang hangin ay tila tumigil. Ang bentilador ay patuloy na umiikot. Pero hindi ko na ito narinig. Nakatingin siya. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. "Singsing ng nanay mo?" mahina niyang sabi. Halos bulong. Ang boses ay may panging-inig na hindi niya na kayang itago. Tumango ako. Ang pangako ay naninigas. "Alam kong nanahimik kayo noon, noong 2021, nung inakusahan si nanay." Huminga ako. Mahaba. Ang hangin ay pumasok sa aking baga na parang may bigat. "Hindi ko kasalanan na natakot kayo." Tumingin siya sa akin. Basa na ang mata. Ang mga luha ay hindi pa bumabagsak. Pero kinikintab ang mga mata niya sa liwanag ng bombilya sa kisame. "Pero ngayon," sabi ko, "kailangan kong malaman kung mananahimik pa rin kayo." Bumagsak ang luha niya. Hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang. Yung tipong pigil na pigil. Isang patak. Siya kaisa pa. Sa pisingin niya. Sa laylayan ng kanyang damit. Naalala ko yung itsura ni nanay nung huling linggo. Ganeto rin. Yung luha na hindi na kayang itago. Na sumusulpot kahit pilit pinipigilan. "Alam mo, Belen," sabi niya, pahinga, huminto siya. Pinunasan ang pisingi gamit ang likod ng kamay. Noong 2021, nandyan ako. Nakita ko si Aling Nena. Nakita ko kung paano siya. Hindi niya natapos. Ang mga salita ay natigil sa lalamunan. Pinunasan ang mata. Ang tela ay kinuha niya muli. Pinunasan ng no kahit tuyo naman ito. Lumapit ako. Isang hakbang. Ang tunog ng aking sapato sa semento ay tila mas malakas kaysa dati. "Kaya po, kailangan ko kayo." Na yon, tumingin siya sa singsing. Siya ka sa akin. Ang mga mata ay naglakbay mula sa pilak patungo sa aking muka. Parang sinusukat ang bigat ng desisyon. "Sige, gagawin ko. Pero kung mali ka, huwag kang babalik." Hindi ako kumibot. Ang aking mga paa ay nakatanim sa sahig. "Sige po."
tumango siya. Isang mahinang pagtango, parang pagsuko. Tatawagin ko sila, 1 oras, tumango ako. Binalik ko ang singsing sa bulsa. Naramdaman ko ang bigat nito laban sa aking hita. Lumakad ako papalabas. Sa pinto, huminto ako. Ang kahoy ng pinto ay may gasgas. May mansa ng langis. Nilingon si Aling Biring. Nakatingin pa rin siya sa mesa, sa lugar kung saan nakapatong ang singsing kanina. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Hawak ko ang laban. Nadaig ko ang takot. Puno ang talyer. Hindi ko alam kung kailan huling nagsama-sama kaming 14 na mananahi. Pero mayon, nandito silang lahat. Nakatayo sila sa gilid. Ang ilan ay nakakapit sa mga braso ng isa't isa. Si Aling Biring ay nasa harap. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Sa tabi niya, si Tilo, tahimik, nakatingin sa pinto. At sa dulo ng mesa, ang kinatawan ng unibersidad, nakabukas ang briefcase, nakahanda ang kontrata. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marisa na parang siya ang nagmamayari ng lugar. Nakangiti. May dala siyang portfolio. Ang portfolio ko. Ang mga disenyo na ginawa ko sa loob ng 3 linggo, na tinahi ko sa hating gabi, na inilagay ko ang bawat detalye na may pagmamahal. Nakita ko ang pagkakabuklat nito. Ang mga gilid na bahagyang gusot galing sa kanyang mga kamay. Hindi sa akin. Magandang umaga po sa lahat. Sabi niya. Ang boses ay matamis at malinis. Handa na po tayo para sa assessment? Inilatag niya ang 3 disenyo sa mesa. Ang bawat isa ay nakabalot sa plastic cover. Maayos, malinis. Mumiti siya sa kinatawan. Ito po ang aming portfolio, mga orihinal na disenyo para sa graduation gowns ng inyong universidad. Tumingin ang kinatawan sa mga disenyo. Tumanggo. Maganda? Sige, lagdaanan natin ang kontrata. Itinaas ni Marisa ang portfolio. Kaya kitang-kita ninyo, ito ang aking mga orihinal na disenyo. Ang ginawa ni Belle ay kopya lamang. Tahimik ang lahat. Narinig ko ang paghinga ng mga mananahi, ang pag-ikot ng bentila dor sa kisame, ang pagtibok ng puso ko sa aking tainga. Naghintay si Marisa. Nakangiti pa rin. Ngunit walang pumalakpak. Wala man lang bulong. Halos lagdaan na ng kinatawan ng kontrata. Ang panulat ay nasa kamay na. Ang dulo nito ay 1 pulgada na lang mula sa papel. Nang tumayo ako, sandali po, napalingon ang kinatawan. Ang panulat ay huminto sa ere. Tumayo ako. Hindi ko naramdaman ang aking mga paa. Hinawakan ko ang bulsa ng aking damit. Ang maliit na gunting, ang singsing, at ang sinulid na sampagwita. Lahat naroon. Lumakad ako sa mesa. Ang bawat hakbang ay parang isang tahi. Maingat, sinadya, hindi pwedeng bumalik. Kinuha ko ang portfolio. Hindi ako tumingin kay Marisa. Binuksan ko ang bulsa ng isa sa mga disenyo. Ang bulsa na alam kong naroon ang tahi. Ang tahi na ginawa ko. Ang aking huling tahi, dahan-dahan kong inilabas ang sinulid na sampagwita. Puti rosas ang kulay at may amoy. Amoy sampagwita. Ang bulaklak na ginagamit ng aking lola, ng aking ina, at nayon, ng aking sariling mga kamay. Kumalat ang amoy sa mesa. Hinahalo sa amoy ng tela at makina. Napansin ito ng kinatawan. Sumandal siya. Suminghot. Ano ito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtataka. Sampagita? Sagot ko. Mahinahon, hindi ako kumikibo. Ginagawa lang yan ng pamilya manikis. Nataranta si Marisa. Sumulpot siya sa tabi ko. Inabot ang sinulid. Peke yan. Sinong gumawa niyan? Tumayo si Aling Biring. Ang lahat ay tumahimik.
Ang matandang diktador ng tahi ay hindi nagsalita ng isang salita sa loob ng 3 araw. Pero ngayon, tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Tumahimik kami noon, sabi niya. Hindi na ulit. Inilabas ko ang singsing sa aking bulsa, ang singsing ng aking ina. Dahan-dahan ko itong inilapag sa palad ni Aling Biring. Ang pilak ay malamig laban sa kanyang balat. Ito po, sabi ko, para sa inyo, para sa tiwala. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya umimik. Tumayo rin si Nanay Corazon. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit sa katahimikang yon, sapat na. Nakita ko si Marisa nung gabing yon, sabi niya. Kinukunan ng litrato ang mga disenyo ni Belle. Sabay-sabay na lumingon ang lahat kay Marisa. Inilabas ko ang notebook ni Marisa. Ang maliit na notebook na laging dala niya. Basahin natin kung sino talaga ang nagplano. Sabi ko. Binasa ng kinatawan ng notebook. Ang kanyang mga mata ay dumausdos sa bawat pahina. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla. Pagkatapos ay sa matinding pagkadismaya. Hinawakan niya ang kontrata. Inilapag ito sa harap ni Aling Biring. Marisa, sabi ng kinatawan, ito ang iyong sulat kamay. Nakalagay dito na ililipat mo ang kontrata sa iyong pangalan at narito rin ang utos ng iyong ina. Siraan mo yung bagong mukha. Nawala ang ngiti ni Marisa. Idineklara ng kinatawan. Ang kontrata ay para sa kooperatiba at para kay Belen Manikis. Napalibutan ako ng mga mananahi. Ang kanilang mga kamay ay dumampi sa aking balikat, sa aking braso. Si Nanay Corazon ay umiyak. Si Aling Biring ay hinawakan ng aking kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ako mag-isa. Naniga si Marisa. Hindi siya umiyak. Hindi siya humingi ng tawad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, parang apoy na hindi na mabubuhay. Sa katahimikang yon, mas nakakatakot siya kaysa sigaw. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. Tumalikod siya. Umalis siya. Walang salita, walang pagsisi. Ang pinto ay sumara sa kanyang likuran. Hala, yung sampagita, hindi lang siya bulaklak, di ba? Yung marka ng pamilya Manikis na hindi mo kayang pekihin kahit gaano kakagaling manahi. Marisa? Akala mo siguro sapat na yung portfolio para maniwala sila. Pero yung sinulid na may amoy, yung galing sa kamay ng nanay ni Belle, yun pala yung hindi mo kayang panpayan. Alam nyo, mga kaibigan, napansin nyo ba? Nung inilabas ni Aling Biring ang singsing, hindi siya nagsalita ng marami. Yung katahimikan niya, yun yung mas malakas pa sa anumang akusasyon. 10 taon silang natakot, pero ngayon, isang tahi lang ang kailangan para bumalik ang lakas nila. At si Marisa, gumamit ng portfolio ni Belle, nagplano ng lahat. Pero yung isang maliit na bulsa sa disenyo, yun yung hindi niya naisip. Grabe, yung kasinungalingan na ginawa niya, yung notebook na may sulat kamay niya, sa sarili niyang panulat, siya nahuli. Pero teka, besh, umalis siya ng walang salita. Walang luha, walang pagsisisi, parang may iba pa siyang hawak na hindi pa natin nakikita. Yung katahimikan niya, sa tingin niyo, baon na ba yun? O may susunod pa siyang gagawin? Kumatok si Aling Biring sa extension room ko. 3 mahinang katok. Hindi ang karaniwang matapang na kumpas niya. Nang tingnan ko siya sa may pintuan, hindi siya nakangiti. Nakatayo siya roon na parang may bigat na nakaupo sa dibdib niya. Nakita ko sa kamay niya ang singsing. Ang singsing ng huling pananahi na ibinigay ko sa kanya kanina. Kumikinang ito sa liwanag ng lampara sa hallway. Pero ang kamay niyang may hawak ay nanginginig. Pinuksan ko ang pinto. Umiling-iling ang mga bisagra. Umupo siya sa liwanag ng bintana, sa silyang kahoy na lagi kong iniiwan sa tabi ng aparador. Umupo siya ng marahan, parang natatakot na gumuho ang kanyang paligid.
Ang liwanag ng umaga ay dumadaloy sa kanyang muka. Naglalaro sa mga pilikmata niyang basa. Matagal kaming tahimik. Naririnig ko lang ang paghinga niya. Mabigat. Parang may dinadala. Bawat buga ng hangin ay may kasamang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang tanging ingay ay ang mahinang pag-ikot ng bentil ador sa kisame. "Patawarin mo kami," sabi niya. Napaluha na siya. Bago pa man matapos ang unang salita, may luha ng tumulo sa kanyang pisingi. Isa, tapos isa pa. Sunod-sunod na parang hindi na mapipipigilan. Hindi ka namin pinagtanggol noon. Hindi na ulit. Nanatili akong nakatayo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang aking mga paa ay tila nakaugat sa sahig na semento. Naramdaman ko ang lamig ng semento sa talampakan ko kahit nakasapatos ako. Nakatingin lang ako sa kanya, sa kanyang mga kamay na nanginginig, sa kanyang mga labi na nangingilid. Inabot niya sa akin ang singsing. Inilahad niya ang kanyang palad. Ang singsing ay nakapatong doon, maliit at pilak, parang hindi ganoon kabigat. "Ibinabalik ko ito sa'yo," sabi niya. Ang boses niya ay tila nahihirap ang lumabas sa lalamunan. Sa tamang may-ari, kinuha ko ang singsing. Ang metal ay malamig sa aking palad. Dahan-dahan ko itong isinuot sa kanang hinlalaki ko. Tama ang sukat. Parang hindi ito nawala. Parang ang kamay ko mismo ang naghihintay na bumalik ito. Naramdaman ko ang bigat nito, ang pagkikiskis ng metal sa balat. "Hindi ko kailangan ng awa. Aling Biring?" sabi ko. Ang boses ko ay tahimik, pero hindi nanginginig. "Kailangan ko lang kayo. At nandito na kayo." Umiiyak siya. Hindi na niya itinago ang kanyang muka. "Bata ka pa, pero mas matapang ka pa sa amin." Ang mga luha niya ay bumabagsak sa kanyang damit. Nag-iiwan ng maitim na mansa sa tela. Mula sa talyer, narinig ko ang mga makina. Unay isang makina, pagkatapos ay 2, 3, hanggang sa maging sabay-sabay na ang ugong. Ang mga mananahi, bumabalik na sila sa trabaho. Ang tunog ng Singer sewing machine, parang awit na matagang ang hindi narinig. Ang garayom ay sumasayaw sa tela. Ang sinulid ay humahabi ng bagong simula. "Belen," sabi ni Aling Biring. Pinunasan niya ang luha. Ang kanyang palad ay nag-iwan ng basang guhit sa kanyang pisingi. "Nalagdaan na ang kontrata sa pangalan ng kooperatiba at ng pamilya Manikis." Numiti ako. Hindi malapad, pero totoo. Ang ngiti ay dumating ng natural. Parang liwanag na unti-unting pumapasok sa isang madilim na silid. Ang paggaling ay nagsisimula sa isang luha, sa isang singsing, sa isang komunidad na natuto ng tumingin. Natagpuan ko siya sa may puno ng sampagwita. Nakaupo si Tilo sa ilalim ng mga sanga. Hawak ang kanyang kamera. Hindi siya kumukuha ng litrato. Nakatitig lang siya sa lupa. Tahimik. Ang liwanag ng umaga ay sumasala sa mga dahon, gumuguhit ng anino sa kanyang muka. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. "Tilo," tawag ko. Tumingin siya sa akin. May bigat sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na niyang dala. Hindi siya ngumiti. Bumuntong hininga siya bago magsalita. "Anak ako ng taong kumikita sa kahirapan ng iba." Ang boses niya ay mahina pero malinaw. Ang pangalan ng ama ko ay ginamit para apihin ang mga tulad ninyo. Tumigil ang paligid. Narinig ko ang hangin na dumadaan sa mga dahon ng sampagwita. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking balikat. Pero hindi ako makagalaw. Ang mga salita niya, parang karayong na tumusok sa tela, mabilis at tumpak. Hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin. Napababa ako ng tingin. Nakita ko ang kamay kong nakakuyom sa aking tagiliran. Dahan-dahan kong pinakawala ng kamao. Hindi ako umimik. Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot. Ang bigat ng kanyang pag-amin. Parang tela na hindi mo kayang buhatin ng mag-isa. Humarap siya sa akin. Buong-buo ang kanyang muka.
Hindi siya umiiwas. Belen, sabi niya. At doon ko nakita ang takot. Hindi sa kanyang boses, kundi sa kanyang mga mata. Ang kislap na parang naghihintay na pagtanggi. Parang handa na siyang tumalikod, tumakbo, mawala. Parang sanay na siyang matanggihan. Tumayo ako ng tuwid. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ka naman ang iyong ama. Binitiwan niya ang hininga. Parang may mabigat na nahulog mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang balikat, ang tensyon ay biglang nawala. Hindi siya umiyak. Pero ang kanyang muka ay gumaan. Parang may ilaw na pumasok sa isang madilim na silid. Belen? Sabi niya ulit. Pero iba na ang tono. Mas malambot. Inabot niya ang kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang litrato. Ang litrato ng sampaguita na iniwan niya sa aking pinto. Ito ang una kong litrato para sa'yo. Belen? Tinanggap ko ito. Ang papel ay mainit pa sa kanyang bulsa. Ang bulaklak sa larawan, puti, sariwa, parang kasisimula pa lang. Tiningnan ko siya. Numiti ako. Hindi malapad, tahimik, totoo. Sasamahan kita, sabi niya. Hindi malakas. Hindi nangangako ng kahit tahimik lang ako. Tumayo ako. Tumayo rin siya. Sa ilalim ng puno ng sampagwita, hindi pa kami naghahawakan ng kamay. Pero alam ko, alam namin pareho, may nagsimula na. Grabe, yung sampagwita, hindi lang siya bulaklak, 'di ba? Yung marka ng pamilya, yung maskara ni Marissa na butas ng butas pero hindi pa rin niya matanggal. Tapos na yon, may isang taong sasamahan siya kahit tahimik lang. Alam mo yung feeling na yun, Besh? Yung hindi mo kailangan ng malaking pangako, sapat na yung presensya. Minsan, yung pinakamalakas na pag-ibig, hindi nagsisimula sa salita. Nagsisimula sa pagpiling manatili. Sa simpleng sasamahan kita na walang hinihinging kapalit. Parang si Marissa, after lahat ng pagod, may isang taong dumating at tumabi lang. Hindi siya iniligtas. Pinili lang siyang samahan. Kung nagustuhan niyo yung kwento, mga kaibigan, pindot na ng like at subscribe para may kasama pa tayo sa susunod na gabi. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.